Nagkayayaan po pala kami dito sa Songshan Mountain kung saan naganap ang World War II noong June 4 hanggang September 7 taong 1944 sa pagitan ng Japan at ng China. At ayon sa makasaysayang kwento, nanalo din ang China. Actually, unexpected tong araw na to, yung gala na to. Kasi ang alam ko talaga, mamimitis kami ng strawberry. So, pagdating namin dyan, nagulat na lang ako at nandito na kami. Bawal pala ang lighter sa loob, kaya kinuha nila lahat ng mga lighter namin. Tas nagbayad na rin siya dyan ng entrance fee namin. At dahil medyo pricey ang entrance fee dito, hindi na kami kumuha ng tour guide at sila na lang naging tour guide ko dito. Sila nag-explain kung ano ba ang meron dito. Ito po pala ay Songshan Mountain Battle Site Memorial Park at Yunnan, China. Napakaganda at napakaraming tao talaga ng lugar. Hindi mo aakalain na nakaapak ka na sa lugar mismo kung saan naganap ang World War II. Pero hindi rin ako naging prepared sa mga aakyatin pala naming napakahabang hagdan pataas. Diyan pala sa taas na yan nakatayo ang mga statue ng mga sundalong lumaban at namatay sa gera. Oh my God. Statue ng mga bayaning sundalo na lumaban noon sa World War II. Looking for you. I wasn't here looking for you. 万物复苏，花儿为你盛开，心都因为你留白，乌云不会是阻碍，我要把你找回来。Hindi ko na pala na-videohan yung ibang statue ng veteranong sundalo kasi nag-enjoy ako magbasa ng mga kwento nila. By the way, outfit check, charis. Napakarami din pala mga bata na nasa edad 9 hanggang 12 anyos na lumaban sa gera. Nasa bandang gitna ang statue nila at sila ang pinakabatang sundalo na lumaban sa gera. At pagbaba nga namin, binigyan ako ng 2 gentlemen na to ng bulaklak kasi maganda daw. Parang ako, charis. Wala talaga sila sinabing ganon. Mukhang hindi na date namin to ng asawa ko kasi iniwan na nila ako. Sila ng 2 ang magkasama. Pinagloloko pala ako dito ng pinsan niyang Maoy kasi marunong daw siya mag-Korean. Sinabi ko kasi may translation dito yung mga signage ng Korean. At sabi niya, hayusumida. Puta Koreanis pala. Dito naman sa area na to, ang height overlooking ba yun? Basta, apakataas niya, B. Pag nalaglag ka dyan, B, hindi ka na talaga mabubuhay, B. Diretso may meet mo na si Lord. This goddamn view. Apakalayo mga mima. Umutan ko sa signage na nandyan kung gaano kataas yan at kung ilang high feet yan. Kasi ang alam ko lang, pag nalaglag ka dyan, paktay ka talaga dahi. Asawa ka naman paturo-turo, akala mo lang talaga naiintindihan niya. Wala pa kami sa kalaghati ng bundok na inaakyat namin pero putang ina yung pagod namin pang 3 araw na. Gusto namin malaman kung ano ba talaga ang meron sa lugar na yan, ay sige go. Hanggat may hininga, gora lang me. Try sa pinasuma. Sa part pala na to kung saan may butas yung mga lupa, dyan sila nagtatago ng mga panahon na may gera. Yung mga Chinese. Oo, Chinese yun. At sa bandang taas naman yung area nung parang pinagbutasan ng kampo ng mga Japanese or mga Hapon. Ayan, sa mga Hapon na yan. Yung sa bandang baba kanina na nauna sa mga Chinese yon. Bale, sa napansin ko pala dyan, parang mas malawak or mas malaki yung nasakop na pinagkampuhan ng mga Hapon. Lahat pala na makikita yung pinagbutasan or pinagkampuhan dyan, lahat po ng yan ay sa mga Hapon or Japanese. Sige.
Pinagluloko ko pala dyan si asawa. Tinanong ko siya kung sa panahon na yan, gustuhin niya bang mabuhay. Sabi niya kahit wag na lang daw siyang mabuhay. Kung sa panahon lang din naman daw siya mamumulat. At tinatamad na ako mag-voice over kasi wala na akong sasabihin. Panoorin nyo na lang. Japanese. Oh my god. Look out here. Wala. Bawal. Use na yan. Ito yung rest area kung saan pwede kayo magpahinga kasi sobrang nakakapagod talaga umakyat dyan sa bundok. Pero hindi kami nagpahinga kasi gagabihin na kami dyan eh. Gusto niya na lang daw maging ibon kasi pagod na sila. Ano yung binubukbok na siya, oh. Bulok na siya pero nakatayo pa din. Parang besh mong bulok lang yan. Another rest area pero hindi kami magpapahinga dyan kasi aabutan na talaga kami ng gabi bago makababa ng bundok. Another lungga na mga Hapon na walang ibang ginawa kundi magyaya ng gera. Charis lang. Uy, hindi ko alam yun ah. Actually, may map dyan or guide kung ano ba talaga yung para saan yung ukit na yan. Pero ang alam ko kasi parang ano nila yan eh, shortcutan, ganon. Diyan sila gumagapang ng mga panahon na may mga sumasabog na, gayon. Diyan sila gumagapang sa ilalim na yan. Gumagapang yung mga Hapon. Papunta sa stock nila kung saan yung bunker na yung tinatawag, kung saan nakalagay yung mga bala, baril. So, dyan sila gumagapang. Ayan na pala mismo yung pinakatuktok ng bundok kung saan nakapwesto yung mga Japanese army. At nakalagay din or nakatambak yung mga bala, baril nila, yung mga stocks nila. Actually, may map dyan eh, may guide dyan. Hindi ko na lang din binasa kasi ilan lang yung translated. Hindi ko rin naman maiintindihan yung kung babasahin ko yun, diba? At ito na yung top of the world, Charis. Top ng bundok. At nung pababa na nga kami, nakita namin yung isang maliit na daan, which is kuweba siya, kung saan ginagamit ng mga panahon noon ng mga Hapon pang covered sa gera. Napakaraming ukit-ukit sa lupa kung saan lagusan nila yung mga daanan nila. Sa part na yun, nagmamadali na talaga kami bumaba ng bundok kasi napansin namin na kami na lang yung natitirang tao dun sa taas. Post nyo na lang, tapos basahin nyo na lang kung anong meron dyan. Tinatamad ako mag-explain. May small na daan daw kasi dyan na mga Japanese ang gumawa. Yun yung sabi. Kasi noong mga panahon na yun na ay umaorong na or umaatras na yung mga Hapon kasi natatalo na sila ng mga Chinese. At sa wakas, nakababa na kami ng bundok. 孩子人生其实不复杂哦，眼泪轻轻地擦，别管那多醉不雅，眼泪下那是风沙，你才能慢慢长大，要走过几个他，用你最好的年华，这是青春的代价，让你别开出花，伸出心肠的枝桠，向冬去春又来，等待细水融化，你们心里看着带着远方的牵挂，那就是的风。 给打出去了。就算。
你们往山坡上走了吧？不是，他说那个。